At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang isa na namang kwento na pinamagatang Republic Act 1084 sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Veronica, mabuti naman at nandito ka na. Marami na ang nagpunta dito na kukuha ng barangay clearance. Sabi ko, hintayin ka lang sandali. Pero mahigit 1 oras na silang naghihintay, wala ka pa. Kaya umalis na sila at babalik na raw sila mamaya. Saan ka ba galing? Bakit ang tagal-tagal mo? Ay nako, mag-1 oras kasi akong naipit sa traffic. Kaya natagalan ako. Ha? Bakit ka naipit sa traffic? May libing ba? Wala naman. Pero hinarangan ng barir ang daan palabas ng bayan dahil may hinahabol ang mga pulis na pulang van. Ha? Bakit ang pulang van na yan? Nakabangga ba? Anong nakabangga? Hindi. Kundi, yun ang sinakyan ng mga kidnapper. Ano? Kidnapper? Nako, lagi na lang may ganyan dito sa atin. Oo, Pining. Kung minsan outing van at itim na van, ay naku, nakakatakot ng maglakad na mag-isa dito. Baka biglang may humintong pulang van at kikidnapin ka. Ano naman kaya ang motibo ng mga nangingidnap na yan? Bakit sila nangingidnap? Anong gagawin nila sa mga kinikidnap nila? Hindi ko rin alam eh. Wala naman napapabalitang humingi sila ng ransom money. Oo nga eh. Bakit kaya sila nangingidnap? Anong motibo nila? Ano? Mga kapatid, kilala niyo ba si Usang? Nasa Wilkinsyo? Na tatahasan ng lagari at iba pa? Nako! Ay, May alaga pala siyang nako! binata! May issue na naman ang mga marites sa harap ng tindahan namin. Sino kayang sinasabi nilang binata na alaga ni Aling Usang? Ay, nako! Anong pakiko sa kondya na hindi ko alam yan. Ayaw ko nang alam yan dahil ayaw kong maging marites na katulad nila. Ay, nako! May humintong pulang. Nangunguhayan ng mga bakla! Ha? Ay, Diyos ko! Nangunguha raw ng mga bading ang mga yan. Ano ba yung gagawin ko? Baka pasukin ako rito at kidnapin. Naku, yuyo ko na lang ako. Para hindi ako makita. Ganyan. Ha? Naku, bumaba yung lula ng van. Parang patungo dito sa tindahan. Ay naku, baka kidnapin ako. Ano kayang gagawin ko? Kanino ko hihingi ng tulong? Kung sisigaw naman ako, malalaman ng kidnapper na yan. Nandito ako. Ay naku! Napasok na ako ng kidnapper. Ay, naku! Tulungan niyo ako! Kikidnapin nila ako! Saklolo! Saklolo! Rina! Sinong kumikidnap sa'yo, ha? Ha? Sino? Tita Bibang? Ikaw ba yan? Oo! Bakit? Nag-iba ba ang mukha ko? Ako Ay, ito, naku. ang tita Bibang mo! Ay, Diyos ko, salamat. At hindi totoong kidnapper. Si Tita Bibang pala. Darwina! Ano nangyari sa'yo? Darwina! Apyong! Apyong! Halika! Tulungan mo ako! Isugod natin sa ospital ang pamangkin ko! Apyong! Kapitan! Kapitan! Ay, Kapitan! Oh, Kapitan! Benito! Bakit mo hinahanap si Kapitan? Anong problema mo, ha? Ay, naku, Veronica.
nakarating na dito yung mananangingidnap. Nandun sila ngayon sa harap ng tindahan nila, Aling Bibang. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, Benito? Oh, Veronica, nasalubong ko nga yung mga marites na bakla. Nagtakbuhan sila, papalayo. At nagtago na silang lahat. Kaya tumakbo na rin ako. Naku, delikado. Baka makidnap din ako. Ano? Naku, baka fake news na naman yan, ha? Hindi, Veronica. Totoo ito. Kaya gusto kong makausap kaagad si Kapitan. Nasaan ba siya? Veronica, nandito ka pala. Tamang-tama, may papagawa ko sa'yo. Kap, sabi ni Benito, may kidnapper daw. At nandun sila ngayon sa harap ng tindahan nila, Darwina. Ano? Ay, Benito umalis ka nga rito. Kung ano ang pinagsasabi mo. Tinatakot mo naman si Veronica Hindi ko siya tinatakot, Kap, kundi... Ay, tama na! Umalis ka na. Bumalik ka na doon sa kinaroroonan ng Ambreng. Iniwan mo na naman siya. Pero, Kap, tama na, sabi! Kung magsasalita ka pa, susuntukin kita. Sige na! Kapitan! Sige, Apyong, ha? Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Madulas ang daan. Bye-bye. Nako, Tita Bibang. Ang daming natakot nang makita nilang van na sinakyan mo. Pati ako natakot. At nagtago rin. Akala ko kasi, totoong nangingidnap. Ang dumating kanina. Ay, nako. Nagkita kasi kami ni Apyong doon sa Ligaspe. Yung kakambal ni Upong, tamang-tama na inihatid niya ang asawa niya sa trabaho. Niyaya niya ako ng kumain sa Jollibee. Pero sabi ko sa turo-turo na lang. At pumayag naman siya. Pagkatapos namin kumain, sabi niya, ihahatid ako dito. Sabi ko naman, dito na siya matulog. Pero sa ibang pagkakataon na raw. Ay nako, Tita Bibang, talagang natakot ako kanina. Oh, ito, may nag-post sa social media na may pulang van na nag-aabang ng mangingidnap dito sa harap ng tindahan. Yan! Ayun, Yan ang hirap sa mga tao. Naniniwala sila kaagad sa mga ganyan. Ay, paano hindi sila maniniwala, tita? Kalat na ang mga ganyan eh. Oh, tulad ng nangyari kamakailan sa isang dalaga na nagtatrabaho sa isang mall. Oh, hindi nyo ba nabalitaan yon? Hindi rin ako nag-awi. At nakita na lamang nila sa CCTV na sumakay daw sa isang pulang van. Oh, at pagkalipas ng ilang araw, ay may natagpuan na ang mga otoridad. Nakalansin ng isang babae. Tinatanong mo kung nabalitaan ko yan. Oo, nabalitaan ko rin yan nung nandun ako sa Tacloban. Ay nako, Tita Bibang, kailangan maging mapamadjag tayo. O anong malay nyo? Baka totoo na pala. Nakidnapan na yon, ang humintong ban na yun sa tapat mo. O, may kasabihan tayo. Ha? Na kailan ka pa magkakaputi kung basa ka na? Kaya tita, ha? Huwag kang paggala-gala, lalo na kapag walang maraming tao. Delikado. Mga kanayon! Magtago kayo! Nandito yung pulang van! Nasasakyan! Nakakinapan! Napansin nila yung van ni Mang Apyong? Hoy! Hindi kidnapper yan! Dating boyfriend ko rin yan! Ha? Si Apyong! Tita? Naging boyfriend niyo rin si Mang Apyong? Nakambal ni Mang Upong?
Ignacio, hindi mo ba napapansin na parang may kinatatakutan ng mga kabarangay natin? Wala naman akong napapansin, boy. Bakit? May napapansin ka ba, ha, boy? Meron kagawad. Sa tuwing may parating na sasakyan, lalo na kung van, nagtatago ako. Lumalayo ang mga tao. Ay, nako, boy. Naniniwala sila kasi doon sa kumakalat na balita sa social media na nangunguha ng kung ano-ano. May nangunguha ng mga bata, mga dalaga, mga asawa daw na may kabit. Nako, kung ano-ano kasi ang ginagawa ng mga taong gustong manakot Pero kagawad, talagang maraming takot na takot sa balitang kumakalat na yan. Nako, boy, huwag kang masyadong magpapaniwala sa mga ganyan. Ito kasi ang hirap mas pinaniniwalaan natin ang mga fake news na yan kaysa mga legit na balita. Kailangang mapanuri tayo. Huwag basta-basta maniwala sa mga ganyan. Kagawad, ano yun? Parang may humintong sasakyan sa tapat ng bahay mo. Oo nga. Ba, sino kaya yan? Masilip nga. Bay, may humintong sasakyan nga. Tingnan mo. Ha? Makasilip nga rin. Kagawad, walang van. Yan na yung sinasabi nila, kagawad. Halika na. Lumayo na tayo dito, baka kidnapin tayo. Dito na ako dadaan sa likod ng bahay mo. Boy, sibuyas! Huwag mo kong iwan dito! Hintayin mo ako! Boy! Iniwanan ako ng loko. Tatakbo na rin ako. Boy! Buwisit ka! Hintayin mo ako! Huwag mo akong iwanan dito! Boy! Nawala na si Boy. Saan kaya siya nagsuot? Hahanapin ko siya para magkasama kaming magtatago. Babay! Nako, kakagatin ako ng aso ni Chan. Aray ko! Nakagat ako! Aray! Nako! Bis ka! Veronica, nasaan ka? Veronica! Kap, Ha? nagpunta sandali sa tindahan nila Aling Bibang. Bumibili siya ng pasador. Nadatnan siya kasi kanina, tumagos. Bakit niyo siya hinahanap, Kap? Magmumutil ba kayo? Anong ipapagawa niyo sa kanya? Tumitindi na naman kasi ang takot ng mga kabarangay natin sa naglilipan ng ipinupos nila sa social media. Tungkol sa pulang ban na nangunguha raw ng bata, matanda, na yung asawang may kabit at iba pa. Kaya magpapagawa na naman ako ng sulat para sa mga kagawad. At magkakaroon kami ng special session. At pag-uusapan namin kung paano maalis ang takot ng mga kabarangay natin. Honey! Ay, Kapitan! Hinahanap mo ba ako? Oo, Hana. Veronica. Bakit mo naman ako hinahanap, honey? Ay, Kapitan! Anong kailangan mo sa akin? Veronica, gumawa ka na naman ng sulat para sa mga kagawad. May special session kami. Bukas, pag-uusapan namin ang tungkol sa puting pulang ban pala na sinasabing nangunguha ng dalaga, bata at kung ano-ano pa. Ngayon na ba ako gagawa, Kap? Oo naman, Veronica. Sige na, gumawa ka na kagad. Tuutusan sila Benito at Ambreng na mag-deliver sa mga kagawad. Pero, huwag nyo nang bigyan ng 2 pasaway.
para hindi masira ang sisaw. Ha? Ha, Veronica? Opo, Kap. Sige, gagawa na po ako. Ora mismo. Aray ko, boy. Malaki ang sugat ko. Masakit. Buwisit. Buwisit ang aso ng Yunensian. Aray, bakit hindi tinali? Mapapatay kong aso na yung boy. Mapapatay ko! Ha? Naku, huwag mong gawin yan, kagawad. Aray. Makakasuhan ka. Dahil ayon sa ilalim ng Republic Act of 8485 o Animal Welfare Act of 1998, pinagbabawal ang pagpatay o pagpapahirap sa aso ng walang sapat na dahilan. Ito ay bawal na sa batas. So, essentially, kapag may nakakita ng nagkakatay ng aso, dapat i-report ito sa kinauukulan. Pero boy, kinagat niya ako. Baka may rabies yun eh. Mauulol ako. Masisiranan ko ng ulo. Nako. Kaya kailangan makapagpabakuna ka agad ng anti-rabies kagawad para sigurado. Buwisit ang pulang ban na yon. Kinabahan tuloy ako. Mabuti na yung amiwas kagawad. Paano kung totoong kidnapper ang mga yun? Di patay tayo. Boy, halika. Samahan mo ako na magpabakuna. Natatakot kasi ako eh. Ha? Natatakot ka ng kagawad? Iba kami rabies yung aso. Hindi, boy. Kung kasi, sasabihin ko na sa'yo ang totoo, ha? Pero, wag mo nang ipagsasabi sa iba, ha? Ha? Bakit? Ano ba yan kagawad? Takot kasi ako sa karayom eh. Kaya hanggang ngayon, wala pa akong bakuna. Kahit ano. Ganun ba kagawad? Oo. Sige, asahan mo, walang makakaalam nito. Kundi tayong dalawa lang. Sige, halika na. At sasamahan kitang magpapabakuna. Baka kumalat ng rabies sa katawan mo, mauulol ka. Sige boy. Ayaw kong maulol. Kailangang matupad ko pa yung pangarap kong magiging punong barangay dito sa Nanghingaluan. Kagawad, matutupad yan. Tutulungan kita. Hindi kita iiwan. Dahil ayon sa 1.1.47, mga minamahal, mga kaibigan tayo sa isa't isa. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Yan ang gusto ko, boy. Walang iwanan. Di tulad ni Pariadong, lagi akong iniiwanan. Kap, nandito na lahat ng mga kasama natin. Yung dalawang pasaway lang wala rito. Kap, ano ba yung tatalakayin natin ngayon? May problema ba, Kap? Nakaw, mga kapwa ko opisyal, balitang-balita na kalat na ang tungkol sa pulang ban na nangunguha raw ng bata, dalaga at kung ano-ano pa. Marami na ang natatakot. Kinakabahan sila. Tama. Baka raw magaya sila sa mga napapabalita sa radyo at telebisyon. Maraming nakikidnap na hindi nakikita. Kaya kailangan na magpagbatsyag tayo para maprotektahan natin ang mga kabarangay natin. Kap, kailangan din nating mag-ingat. Dahil, baka tayo naman ang kidnapin.
Tama, sinabi ni Kagawad Gusteng. Kagawad Gusteng, tama Kailangan yan. natin mag-ingat. Kailangan Para mag-ingat. tayo mabati-bati nila. Totoo yan. Oo. Kaya, Baka- pag-usapan natin ngayon kung ano ang gagawin Delikado. para protektahan natin ang mga kabarangay natin at ang sarili natin. Sige. Sige. Natin yan. Pag-usapan natin gagawin? mabuti yan. Pag-usapan natin yan na. Si Aling Kunyan! Ako, Jen! Ay, Aling Morel! May baril! Ako nag-uumintado! Takbo na! Takbo! Ano naman kaya ang problemang gagawin ni Aling Punyang? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Republic Act 1084 sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert De Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!